Tapos parang mayaman siya, madami siyang bit-bit na mga ari-arian. Pero sabi nung si kamatayan, oops, hindi mo pwedeng dalhin lahat yan. Ikaw lang. So, mga kapatid, anong nangyari? Nadala niya ba kahit yung, I heard like yung sa mga hari ng Egypt, kapag ka namamatay sila, lahat ng kayamanan ng hari ng Egypt nandoon. Isinasama. Pero, anong pakinabang nun kung wala na doon yung kaluluwa? Amen. Bumalik na sa Panginoon. So, ang point mga kapatid is, your life can be turned around positively. Kung marami man tayong mga bagay na hindi nag-work out last year, iniisip natin, Lord, bakit ganun? I prayed about this, o meron ako mga plano sa buhay, pero bakit ganun? But, in this year, 2024, God will give us a fresh start to finish what we started. Sa tulong ng Panginoon, kung nangangailangan man tayo ng financial, ng bagong trabaho, ng bagong opportunity, meron tayong mga bagong goals, matutupad yun sa tulong ng ating Panginoon, hindi dahil sa sarili nating kakayanan. So, there might be ups and downs in your life, but God can turn your life around sa iyong health, sa iyong family, sa iyong trabaho, sa iyong school, at sa marami pang bagay. And for example, if the hourglass were to be flipped upside down, it will give us the confidence to start anew. So, New Year ngayon, so I know almost February na, but if we turn that around, may bago uling simula na binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil sabi nga sa Revelation 21 verse 5, and he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. So gagawin ng Panginoon ang bago, may gagawin siyang bago sa buhay mo. Hindi mo man naiintindihan, marami ka mang katanungan, pero kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Dahil hindi kanya pababayaan, He will never leave you nor forsake you. Kaya He makes all things new, at hayaan natin siya lang ang mag-control sa ating mga buhay. And there are times na mga nagtatanong tayo, we're trying to seek answers from the Lord. But in reality, nakakalimutan pala natin na manalangin sa Panginoon. Saka lang tayo lubusang nakakaalala sa Panginoon pagka naroon na tayo sa times of distress. Na halimbawa, kagaya ng desperate situation po noon namin na nandun na kami sa time ng COVID na wala nang magagawa. Ang sabi ng mga doktor, 24 hours tutubuhan namin. Ganun kagrabe mga kapatid. So, even the doctors cannot do anything. But sinong makakagawa sa mga hopeless times, sa mga broken times na litong-lito ka na kahit sinong tao, hindi ka na pwedeng matulungan. Ang Panginoong Hesus lamang ang ating masasandigan. Siya lang ang ating matatawagan na maiiyakan natin na, Lord, hindi ko alam kung anong plano mo, not my will, but yours be done. Ikaw na Panginoon ang bahala, sa iyo ko hinahabilin ang aking pamilya, ang aking mga lakad, ang mga plano ko sa buhay. Dahil ang hinahanap ng Panginoon is our intimacy, yung ating relationship. Kung kayo po na mag-asawa, syempre, over the years, kailangan nandun din yung lambingan sa family, sa mga anak, is to have a good relationship. Pero how much more sa ating dakilang Diyos, na siya ang nagbigay ng lahat sa atin. Siya ang nag-provide ng lahat sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, nagawa ko to dahil sa sarili kong abilidad. Hindi mga kapatid. Kaya natin ito nakamtan dahil sa tulong at awa ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. And life, ang buhay, it is a reflection of our past, our present, and our future. So sabi po sa Proverbs 8 verse 35, for whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. So kung hahanapin pala natin ang ating Panginoon, we will obtain His favor. Yes. Diba napakaganda mga kapatid na isipin natin, uy, sumasa akin pala ang favor ng Panginoon. So may i-declare natin yun na, Lord, I know that your favor is in me. Kailangan lang pong i-declare nyo sa buhay nyo, ano man yung inyong mga hinihiling, ano yung inyong mga minimithi sa buhay, tandaan natin ang ating Panginoon. Amen. He has a promise. Hindi man natin minsan naintindihan yung mga circumstances, yung mga experiences that serve as a lesson. Pero tutulungan tayo ng Panginoon because He has a plan for us. So, sabi nga po, we cannot go back and change the beginning. Yung mga past mistakes natin, mga failures and regrets. But we can start where we are. Pwede pong magsimula tayo where we are right now. Amen. And we know that in our beginnings, mga kapatid, nandoon ang Panginoon para salubungin tayo sa magandang future na inilaan niya para sa atin. So, Amen. Back to the hourglass, it is a reflection of our past, our present, and future.
Kung makikita nyo po sa lower glass, it symbolizes the past. Yung mga sand na bumaba na doon, yun ang mga lumipas ng panahon na hindi na natin pwedeng maibalik. And it becomes a part of our memory that cannot be undone. Nevertheless, matututo tayo sa ating mga nakaraan. And the narrow neck in the middle, yun pong pinakagitna doon, it represents the flow of the present time. Yung pagbaba ng mga sand doon, that's the present time. And it helps us control our decision making, yung mga pagdesisyon natin sa buhay. And the presence gives us the advantage to think and act wisely in the aspect of life. At lastly, yun pong nandun sa itaas, yung marami pang sand. The upper glass symbolizes the future. Ayun ang mga bagay na mangyayari pa of what is yet to come. That involves the vision for us to move forward. So, ang point po dito mga kapatid is, wala tayong second chances sa ating para mai-correct natin ang ating mga mistakes and failures. Pero kung iisipin natin ang ating buhay, we can seek counsel from the Lord through our prayer life. Pag tayo ay nagbabasa ng Word of God at kapag hinahanap natin ang kalooban ng Panginoon, and we then learn to embrace the now and be able to respond effectively sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. So, in our concluding verses in Romans 6 verse 23, sabi po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So, ito pong verse na ito, it is a reminder na meron tayong mga pagpipilian. We have a choice between living in a way that leads to death or accepting the gift of eternal life through faith in Jesus. It encourages us na layuan na natin yung mga kasalanan and to be born of the water and spirit, to follow Jesus at purihin lagi natin ang ating Panginoon. Amen. Because just like the verses mga kapatid, the key verses, we don't know what tomorrow holds. Hindi natin alam, kagaya sa hourglass niyan, kung gaano pa kadami ang time na inilaan sa atin ng ating Panginoon. But we have the assurance na kapag tayo naglingkod sa ating Panginoon, by accepting Him as our personal Lord and Savior, na we are given the gift of eternal life to be with Jesus forevermore. So, Sister Fina, can you please read John 3 verse 3 to 5? Hawakan mo na, anak. Sandali lang ha. Ano yung Bible mo? Ikaw magpakihawak mo. John ano? John chapter 3 verses 3 to 5. John 3. Nasaan ang Bible mo din eh? Diretso mo pa. Diretso pa. Yan. John 3 ano? 3 to 5. John chapter 3, 3 to 5. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Thank you. And Acts 2:38. Acts 2:38, okay. Acts 2:38, mga gawa 2:38. Nasabi po dito mga kapatid, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Thank you, Sister Fina. So, sa mga narinig po nating bersikulo, ang sinasabi doon, nakikipag-usap si Nicodemus, isa siyang religious leader, mataas yung posisyon niya sa panahon ni Jesus. At ang sabi niya, nakipag-meet siya ng midnight kay Jesus dahil nahihiya siya kung anong sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Sabi niya, paano bang maipanganak muli? Sabi niya, papasok baga uli ako sa sinapupunan ng aking ina, ay ako'y matanda na. Ang sabi ni Jesus, sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu,
ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At inulit po ulit sa verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at espiritu, Amen. ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, ito po'y paalala lamang na ang ating buhay, mahal na mahal tayo ni Jesus. Dahil bakit? Sino ba tayo para pagkaabalahan niya na tayo mga makasalanan? Pero dahil siya'y napako sa krus ng Kalbaryo, binigyan niya tayo mga kapatid ng pagkakataon, ng desisyon para magdesisyon sa mundong ito. Ano ba ang pipiliin natin? Pipiliin ba natin si Jesus o pipiliin ba natin yung mga sarili lamang nating plano? Kung meron man tayong mga pangarap o nais mithiin sa buhay na ito, idulog natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung plano mo para sa akin? Amen. Kung meron man tayong mga iniisip, ilagak lagi natin sa ating Panginoon. Dahil lahat naman po tayo, gusto nating makapunta sa kaharian ng Diyos. Amen. Walang taong gustong makapunta sa impyerno. Gusto natin lahat na tayo makasama natin si Jesus forevermore. Kaya ang sinasabi po Amen. sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, when we think about it, ano nga ba ang purpose ng buhay? Amen. Ang purpose ba lang ng buhay natin ay tayo ay magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang edukasyon, magkaroon ng business, magpayaman. Maganda lahat ang mga bagay na yun. Pero, at the end of our life, what do we present to Jesus? Sasabihin mo, Panginoon, mabait naman akong tao. Marami akong ginawa, marami akong tinulungan, wala akong kaaway. Pero, ang standard ng ating Panginoon, parang kagaya ng pagpunta natin dito sa Canada, kailangan naroon ang mga proper documents. Hindi ka makakapagbiyahe kung wala kang passport, kung wala kang ID. Ganon din mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Bago muna i-entry tayo sa langit, itatanong muna sa atin, ikaw ba ay nabautismohan na in Jesus' name? Ikaw ba ay nakatanggap na ng Holy Spirit? So isipin natin ang mga bagay na yon na kailangan nating mamuhay para sa ating Panginoon. Dahil sabi nga po, only what's done for Christ will last. Only one life. Only one life. Mga kapatid, hindi kagaya kagaya sa Super Mario, mga kapatid. Kapag na-out tayo ng 3 tries at sinabing game over, pwede ulit tayo mag-start a new game. Pero dito sa lupa, nandito ang ating, kumbaga yung ating pinaka naging pamumuhay. Kumusta ang ating naging pamumuhay? Tayo ba ay naglingkod? Tayo ba ay nagtapat sa Panginoon? O inisip lang natin yung ating mga pansarili dito sa mundo na pansamantala lamang na hindi natin madadala sa kabila? Kaya sa gabing ito po, nawa ay nalinawan kayo at kung meron kayong mga katanungan tungkol sa salita ng Panginoon, I really prayed to this na mga kapatid na buksan ng Panginoon ang inyong puso at malinawan kayo sa gospel ng ating Panginoon. It's not about religion. It's not about kung ano ka, kung Catholic ka or Buddhist ka or anything like that. It's about your personal relationship to Jesus Christ. Amen. So ang sabi doon sa Bible, there's actually a book of life. Yeah. Merong book of life, malaking aklat yun mga kapatid. Nandun lahat. Ang mga nandun na pangalan mga kapatid ay ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So try to think about it. Is your name written in the book of life? Paano, Panginoon, paano kita pagsisilbihan? Paano kita paglilingkuran? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. At bago tayong magtapos, hinihiling ko po ang family, ipag-pray namin kayo. Yeah, amen. Praise God.